Hello guys, welcome to my YouTube channel, Arabong Hilaw, PSKSA. Humigit kumulang 4 sa 10 Pilipino ang hindi sumasang-ayon sa impeachment complaint na inihain laban kay Vice President Sara Duterte, ayon sa survey ng social weather stations na inilabas nitong Martes. Sa 1,200 adult na nasuri noong huling bahagi ng Hunyo, 42% ang hindi sumang-ayon sa impeachment complaint laban kay Duterte, habang 32% ang sumang-ayon. 18% ang hindi nakapagdesisyon at ang natitirang 7% ay walang sapat na kaalaman tungkol sa usapin para magbigay ng opinyon, sabi ng SWS. Napag-alaman ng SWS na 59% ng mga respondent ay alam na ang reklamo, habang 41% ay nalaman lamang ang tungkol sa bagay noong Hunyo 25 hanggang 29 survey. Napag-alaman sa parehong poll na 44% ang naniniwalang sadyang inaantala ng Senado ang pagsisimula ng impeachment trial, kumpara sa 25% na hindi naniniwala at 22% na hindi nagdesisyon. 9% ay walang sapat na kaalaman tungkol sa issue. Ang suporta para sa impeachment ni Duterte ay pinakamataas sa Metro Manila sa positive 12, na sinundan ng iba pang Luzon areas na may positive 27, sabi ng SWS. Sa kabilang banda, pinakamataas ang oposisyon sa baluarte ng Mindanao ni Duterte na may net agreement score na negative 52, na sinundan ng Visayas na may negative 80. Sinabi ng SWS na ang net sa paniniwala na inaantala ng Senado ang proseso ng impeachment ay nasa double-digit na antas sa Balance Luzon sa positive 27, Metro Manila sa positive 20, at sa Visayas sa positive 16. Ito ay nasa positive 6 sa Mindanao. Ang Kamara ng mga Kinatawan ay nag-impeach kay Duterte noong unang bahagi ng Pebrero sa mga kaso ng graft, corruption at isang di umano'y planong pagpatay laban sa dating kaalyado at running mate na si Pangulong Ferdinand Marcos. Gayunpaman, hindi umano ang resulta ng mga survey ang magdidikta sa mangyayari sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte dahil ito ay isa umanong constitutional duty, ayon kay Batangas Representative Jervel Luistro, isang miyembro ng House Prosecution Panel. Malinaw rito na wala talaga pakialam ang mga politikong ito sa damdamin ng taong bayan, ang mahalaga sa kanila ay maisakatuparan ang gusto ng nagpapalamon sa kanila. Samantala, naniniwala si Kabataan Party List Representative Rene Co na hindi witch hunt ang impeachment trial ni VP Sara Duterte. In fact, ang nangyayari, gusto natin makuha yung Wicked Witch of the South, sabi ni Co. Hinihimok din niya ang Senate Impeachment Court na itigil ang delaying tactics at magpatuloy sa impeachment trial. Simulan na natin yung paglilitis para malaman natin kung saan napunta ang pera ng taong bayan, sabi pa ni Co. Gayunpaman, tila sampal naman sa mga kongresista at makakaliwang mambabatas ang inilabas na desisyon ng Commission of Audit ngayong araw lamang. Sa ikatlong magkakasunod na taon, natanggap ng Office of Vice President Sara Duterte ang pinakamataas na audit rating mula sa Commission on Audit, COA, na nakakuha ng 85.55% budget utilization rate sa ilalim ng 2024 General Appropriations Act o GAA. Sa 2024 Annual Audit Report nito, inilarawan ng mga state auditor ang mga financial statement ng OVP bilang tumpak, sumusunod, at naaayon sa mga pamantayan sa accounting ng pampublikong sektor, sa kabila ng pinalawak na mga operasyon at hinihingi ng serbisyo. Nakatanggap din ang OVP ng unqualified opinion mula sa mga state auditor para sa mga taon ng pananalapi 2022 at 2023. Ayon sa COA, ang unqualified opinion rating ay itinuturing na pinakamahusay na opinyon na matatanggap ng isang ahensya ng gobyerno. Ang COA ay nagbibigay ng ganoong rating kapag ang isang tanggapan ng gobyerno ay nagpakita ng patas na posisyon sa pananalapi at maayos ang mga pahayag sa pananalapi, alinsunod sa Philippine Public Sector Accounting Standards. Ang opinyon ng audit ay isa ring pangunahing tagapagpahiwatig ng mabuting pamamahala at maayos na pamamahala sa pananalapi sa serbisyo publiko. Ang isyong ito ay binigyan naman ng komento ng ilang personalidad sa social media, ayon kay Attorney Rowena Guanzan ay, "Musta flood control sa inyo? Teka, ilang bilyon yan ah? Yung Office of the President or Office of the House Speaker kaya?" Ayon naman kay Nestor Salas Jr. ay,
Ito si Kabataan Party List Rene Co na nagsabing gusto nating makuha ang Wicked Witch of the South. Hiyang-hiya naman kami sa mukha mong sinubsob sa imburnal, lakas ng loob mo, kala mo naman kagandahan, pwe. Samantala, ang isyong ito ay binigyan naman ng comment, reaction ng magaling na lawyer na si Attorney Francis Camtugan. Panuuri ng full video para sa iba pang detalye na magsisimula naman pagkatapos ng maiksing intro. Okay, this is Attorney Francis Camtugan. Let's continue our discussion regarding the impeachment. Now, let's discuss about the possible strategy of the administration to convince the general public or the Senate or, the political bodies, okay? Nakailang impeachment trials na tayo, okay, in the past 30 years, okay? You had the Estrada, Corona, whatever. Yung mga naudlot is the Merceditas Gutierrez case, yeah. Now, it's all circus na naman. Andito naman tayo sa circus na ito. The question is that, are we going to allow ourselves to be brainwashed again? Okay? How did they do it with Corona? Okay, it's very sad, okay? They constantly repeated sa media regarding yung kanyang undeclared wealth or SALN. Okay, dun sa SALN mode, okay? That's why very concerned na ang ombudsman ngayon regarding pag-release ng mga SALN ng mga officials, diba? So yung sa SALN ni Corona, okay, doon nila tinira, okay, because there's an alleged 80 million na deposit. Okay, tapos di ba Corona, ang defense si Corona doon is commingled, okay? And then during the impeachment trial itself of Corona, which is very sad, okay? He doesn't deserve what happened to him, yeah. Doon na nagkaroon ng investigation. Parang tinuloy yung investigation sa Congress, tinuloy doon sa impeachment. Parang subpoena here, subpoena there. Should it not be dapat kompleto lahat yung evidence before ka pumunta doon sa court? Diba? It's been a bad practice talaga. Kaya nga, I do not use the word preliminary investigation if I refer sa mga investigations sa prosecutors' offices, yeah. Okay, it should be complete in itself. Okay, kompleto dapat yung evidence. And then pupunta dun sa court. And then the court will do the weighing of evidence, determination of admissibility, okay, hearing of testimonies, authentication, identification of the documents. Okay, mga ganun na lang ang gagawin ng court. Sadly, mahilig tayo sa drama. We want surprises, okay? Okay? So we lawyers, okay, should, I know that there are some lawyers like me who had been campaigning so hard na dapat kompleto ang ebidensya ng fiskalya before siya pumunta doon sa court. At hindi pwedeng ginagamit ang court processes para magsabpina ng mga bank records na hindi present doon sa prosecutor's office, okay? A perfect example is the violation of BP22 cases, okay? Or bouncing check cases, okay? Napapansin namin na porket meron by mere affidavit complaint, by mere notice of dishonor, okay, then a photocopy of the check, at fina-file na talaga yung mga cases dun sa court, okay, and then the court just finds probable cause at nagiging collection system yung mga courts in the process. Okay, kasi syempre natatakot yung akusado, so nakikipag-settle na lang. Natatakot siya, number one. Number two is nagkakasusan siya masyado sa lawyer niya, thus nakikisettle siya. Pero what they don't know is that mess up yung evidence ng prosecution is just a bluff. Okay, doon sa documents na pre-presentar sa court, minsan hindi mo alam kung totoong hawak ng fiscal or private complainant talaga yung original check. Diba? So hindi mo rin alam kung totoong hawak ng complainant or ng prosecutor yung notice of dishonor. Hindi mo rin alam kung totoong affidavit of service talaga ng karterong buhay or hindi pa retired yung tawag dito, yung affidavit of service of the notice of dishonor. So more likely than not, may mga chance na hindi complete yung records ng court ng prosecutor before siya pumunta ng court. Another thing na kinakainisan ko talaga is yung ginagamit yung court processes to subpoena yung mga bank records, okay, for purposes of proving violation of BP22 case. Okay, dapat tapos na yan sa court, di ba?
No, dapat tapos na yan sa prosecutor's office. Meaning is that kompleto na lahat yung evidences nila na they have used their powers under 90 of section of RA 10071 to subpoena and secure all the bank records before man sila pumunta dun sa court to prove their case for violation of bouncing check. Diba? So minsan is naging to follow na lahat, to follow. Worse, sa cases ng illegal possession of firearms, meron pa rin mga courts na nag-aalaw ng to follow na evidence. Okay, yung especially regarding the certification from the crime laboratory or the firearms section of the PNP na walang registered licensed firearm yung tao, and the firearm confiscated is not registered to that person or registered to someone else, blah 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 blah. Okay, so see, incomplete. At syempre, of course, nakukuha pa rin ng prosecution at saka ng complaint yung gusto nila kasi minsan nga nakikisettle na yung tao doon, yung akusado doon sa court. Okay, diba? Mas okay sana yung system natin is kumpleto na yung investigation before ka pumunta sa court system. Okay, same rin with this impeachment brouhaha na ito. Okay, so see, I heard Chel Jokno, I heard some lawyers online na sinasabi na they're gonna subpoena the bank records, blah 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 of Sara Duterte. First things first, is very easy to doctor a bank record. Okay, for example, gusto mo magsugal na 20,000. Okay, pwede mong i-deposit doon sa account ng tao. Bakit the person ba can reject? Kasi kung magde-deposit kasi hindi mo naman mare-reject it. Tapos after that may evidence ka na. Doon mo na malalaman na totoo yung bank account. Diba? So, for example, magde-deposit ka. So, for example, they would say na ito yung BPI account ni Kwan. Okay, nung pangalan, nung taong ito. Tapos gagawin, mag-deposit ka ng 5,000, 10,000. Okay, tapos, let's say, questionable person ka or yung questionable person ang pagde-deposit mo. Let's say mag-invento ka ng Chinese what they call this, na someone related to Pogo, and pa-deposit mo dun sa isang tao yung tawag dito yung money para lang ma-prove na may na-deposit na pera. Okay, pero of course it doesn't mean na tipong ni-receive ng tao. It means only that it was deposited to an account. Okay. So for me, gagawin nila yung impeachment na naman na isang drama like what they did to Estrada before. You know, the second envelope story. Okay, we all know that. Okay, Jose Pidal. Okay, so yung dating manager ng Equitable PCI, the former banko, BDO, before siya naging BDO Unibank INC. Okay, kasi yun yung drama nun whether or not to open the second envelope. Nagkaroon ng mga rallies dyan in the capital area, okay, sa may harapan ng Robinson's Galleria before. Okay, it's very sad, and then natanggal yung presidente natin noon, nag-imbento ang Supreme Court ng concept of adoptive admission, porket it's a joke concept. Okay, so anong gagawin natin ulit ngayon? Magkakaroon na naman ng joke concept. Yung adoptive admission kasi parang sinasabi doon na kung ano yung sinabi or nilahad or na-interpret if I'm not mistaken, Senator Angara at the time, na sinabi ni Presidente Estrada is na nag-resign siya. Okay, so the court adopted that admission. Weird, diba? That's what you call hearsay. But anyway, tingnan mo, hindi na pinag-uusapan yung adoptive admission. It's a banned concept na. Kasi alam naman natin, ginamit lang yun para lang ma-justify yung pag-upo ni President GMA at that time. Anyway, moving on. Now, we are here na naman with another brouhaha called the impeachment, okay? We know for a fact na incomplete na naman yung mga records nila at gagawin nilang circus, okay? Drama, sabina na naman. If you go to court, it's not just having clean hands. It should be complete. And this impeachment case is as incomplete as many, 99% of violation of bouncing check cases na fina-file ng mga prosecutors sa court. This impeachment is as lousy as those cases. Okay? Incomplete. At gagamitin nila yung court, and this time the Senate, to use its subpoena powers to get bank records to justify a brouhaha and a national circus. Good thing we have the internet right now. We have the alternative media. We have online. Okay? Okay, hindi na monopoly ng mga big companies ang opinions. Thank you. Okay guys, yun lang ang video natin for today. Don't forget to follow, like, share, subscribe to my YouTube channel.
At marami pong salamat sa inyong lahat. God bless everyone. I love you all. Bye-bye.